First time mo ba kumain ng marang, Bea? Hindi naman. Di ba kumakain din ng marang dati? Marang? Yes, marang. Marang siya, hindi siya marang. Hindi tayo atinista. Dapat iniwalay mo yung sayo kung ilang buto yung nakain. Ayun nga, oh. Kasi yung sa akin nandito. Nakaiwalay naman talaga yung buto ko sa'yo. So ayan guys, tapos na tayong mag-lunch. And for today ay nakauwi na tayo kahapon, no? Kagabi. Ay, kahapon ng tanghali. And it was so tiring weekend. Ayun, kakain na tayo ng ating dessert. Muta-muta pa ako dyan. What? Get your dessert. Anong gusto mo dito? Malaki yung maliit? Ito malaki na lang. Siyempre gusto ko yung malaki. Wow, okay. Pero be, the thing is, kunin mo yung isa. Di ba nangangamoy na dito sa loob ng ating condo? Oh, cherry. Yan pala yung nangangamoy. So, nangangamoy na dito sa bahay. Pero hindi mo alam, no, kung saan dito yung hinog. Actually, nabili natin to siya for 3 for 100. Binayaran ni sister. Bumili sila ng 200. Binigay nila sa atin yung dalawa. So, shout out Alisa Vlog. Thank you so much. Alisa. Kaya sabi ko, hindi pa to pwede kasi hilaw pa to. Wala dyan yung amoy-amoyin mo. Wala, di ba? Oo nga. Balik mo. Ang galing mo naman. Ayan, nandito yung nangangamoy. So, doon sa North Cotabato kasi, maraming marang, di ba? As you can see. Season ngayon ng marang. So, sa mga gilid ng mga daanan, ganyan, nagbebenta sila. Kaya marami kang mabibili na mura-mura. Bubuksan na natin siya. Dito natin siya bubuksan sa ulo. Yan, how to properly open bago mo. Hindi naman siya properly open kahit saan naman, pero hihilahin mo lang siya ng ganyan kapag kahinog na in. Wow! Charan! First time mo ba kumain ng marang, Bea? Hindi naman. Di ba kumakain din ng marang dati? Marang? Yes, marang. Marang siya, hindi siya marang. Hindi tayo atinista. Ayan na. Unang tikim. So, ay, may marang ba sa Luzon? Hindi siya ganun ka-available. Like yung marang, langka lang yata merong usually. So langka lang, wala masyadong durian, wala ding marang, ganyan. Nakakita ka na ba ng punuan ng marang sa Luzon? Hindi Binibenta lang? Binibenta lang talaga kasi wala namang ganong fruit-bearing trees talaga sa Luzon. And then mahal siya, di ba? So ganito siya, paano mo siya kung i-describe mo siya, ano siya, like sa ibang mga mas sikat na prutas, kasi alam ko, hindi siya ganun kasikat di ba? Ganito lang siya kaliit. Para siyang malambot na langka. Parang mix of durian tsaka langka. Wala siyang amoy ng durian, kasing lambot siya ng durian. Pero kasing tamis siya ng langka. Pero nasa in-between pa rin siya. Hindi pa rin siya same lang lasa ng langka. Masarap pa din siya. Shoutout pala kay Ladel. Sabi ni Ladel, di ba, paborito niya yung langka. Ay, langka? Marang. Ayan. Tapos, itong ano natin ngayon, medyo hindi pa siya overripe. Kasi usually, yung mga nakakain na overripe na siya. Ang technique kasi doon, pag bumili ka is, tatanungin mo kung ready to eat na ba? So, dapat kakainin mo na within that day. O di kaya, bukas pa yan pwede. Katulad nun, parang bukas pa yan pwede. Tapos, surprisingly, ngayon ko lang nalaman na pwede rin palang kainin yung buto niya, na pwede siyang isangag. Like this buto-buto, guys. Ang ginagawa namin is, yun, sinasangag na walang mantika. Anong kwentong marang mo? Kailan ka pinakaunang nakatikim ng marang? Like, bata pa ba meron ng marang sa inyo? Kasi yung sa kapitbahay namin, may marang. Hindi ako masyado kasi parang feeling ko mataas siya sa sugar. So parang, ano lang. So parang Coke lang. Kaya mong ubusin yung isang buo? Kaya naman. Yung one sitting? Kailangan natin ubusin pag binuksan mo siya. Kailangan mo na siyang i-consume kasi for example, yung mga insects, aanuhan siya. Tapos pag nirep mo siya, mangingitim. Dapat iniwalay mo yung sayo kung ilang buto yung nakain. Ayun nga, Kasi yung sa akin nandito. Nakaiwalay naman talaga yung buto ko sa'yo. Kaya siguro yung mga siniship sa Manila, sa Luzon, or other places, yung medyo hilaw pa, yung hindi pa hinog. Kasi kundi malalata talaga siya. Or kapag ka na-enclose kasi siya, tapos yung temperature, mainit, ganyan, yun yung nakakapagpahinog sa kanya. Mabilis din siya mabulok actually. So, maiksi lang yung time na pwede mo siyang kainin otherwise. So parang bunganga mo din siya, madaling mabulok. Ikaw din. Pares na. It's a tie. Paano ba tinatanong tong marang na to?
Pwede mo bang kunin yung buto niya tapos papatubuin mo? Kaso, ang kanyang climate na gusto... Parang wala namang specific. Kasi I doubt kung mabubuhay siya sa Luzon eh. Kasi sa Luzon masyadong mainit, ganyan. Or pag maulan, sobrang malakas ang ulan. Try kaya natin. Actually, sa amin talaga, ang pinaka nasasayang lang sa marang talaga noon, itong part lang na to, itong sa gitna. Kasi, di ba, nakakain yung mismong meat niya. And then, sinasangag namin yung buto. Tapos, ito, sa, kasi, sa culture namin, meron yung Thanksgiving na panduli. Tapos, kailangan mo ng insenso. Dati, nung wala pang, hindi pa uso yung insenso talaga na yung parang mga bato-bato na shape na ganyan na black, na hinahati lang namin. Ang ginagawa namin dito sa sa balat niya, dinadry, dinidikit sa wall. Tapos kapag ito yung nilalagay doon sa baga ng para umusok siya. Mas meron din siyang scent. May marang din siya, hindi naman. Hindi naman, pero okay naman yung scent niya. Like yung ang sarap ng tamis niya, no? Medyo may asim siya ng siguro konting. Na parang yung tipong asim na citrus, ganyan na type. Hindi yung asim ng mangga. So, ayun guys, since actually August talaga tsaka September yung pinaka-season ng fruits dito sa atin. And kaya merong Timpopo Festival sa Kidapawan City, North Cotabato. That's yung tagline sa kanila is the fruit capital and fruit and highland spring, ganyan, capital. So yun, sa Timpopo, magbabayad kayo ng entrance fee usually. Tapos, meron silang pa-only fruits. Only fruits. Like, yun yung first year natin dito na nag-join tayo. But this year, ibabalik ata nila na ilalagay doon sa kalsada. Like, I don't know how many kilometers na may mga fruits, ganyan, eat all you can. And I don't know kung how much ngayon, kung meron bang entrance fee, ganyan. But, yeah, ngayon talaga, sabay-sabay yung festival dito sa Mindanao, sa atin sa South Central Mindanao. Like, dito sa Davao is, ongoing ang Kadayawan, like August talaga ongoing yung mga activities, pero yung mismong pinaka ng Kadayawan is ngayong August 8. So shout out sa mga magkakadayawan dyan, comment down below kailan tayo magkita-kita, charing. Punta tayo sa opening. Opening ng Kadayawan is August 8, 3 to 5 p.m. sa Magsaysay Park. Ang next naman natin kakainin siguro yung magdudurian din tayo. Sa susunod na araw ay paglalawayin natin sila. May dala tayo dyang hilaw na mangga. Tapos manibalang na papaya. Wow. Meron pa tayong dragon fruit. So, lahat yon libre. Sana yun yung kina ate. Yun yung na-appreciate ko dun sa community nila na parang nang sina ate yung may bunga yung mga mangga nila, namigay siya sa kapitbahay. Ngayon, walang bunga yung mangga nila. Yung kapitbahay na namigay. Tapos, minsan nagbibigay pa ng kalamansi, ganyan. Nag-exchange lang sila ng kung ano yung mga prutas na available sa backyard nila. It goes to show na parang nandun pa rin yung barter na parang ginagawa dati nung old na tradition. Hindi naman siguro technically barter, pero yung giving ba kung ano yung excess na meron ka sa backyard. Ganun yung intention, pero the thought, yung parang yung action or yung activity na yun is nagbabarter sila. Nagpapalitan ng mga pagkain, ganyan. So, ayun guys, and ayaw na ata niya. Ayoko na. Ayan. Masyado matay. Uubusin ko na lang siya sa backstage. Thank you so much. Sinamahan niyo na kami sa nagdaang video. If you've liked this video, don't forget to give it a thumbs up. If bago kayo sa ating channel, don't forget to subscribe. Hit that notification bell para updated kayo sa ating mga next upload. Ayun guys, thank you so much for watching our videos. We have a lot of videos done and we have a lot of videos coming. So keep watching us in the next video. Bye!